akin, unang-unang katanungan is, stressful ba yung pag-apply ko ng visa? Kung saan ako nag-apply, ito yung mga requirements. I believe I can fly. Ayan mga love, so while maglalaba ako, no, mag-ready sa aking mga labhuno na dami-dami. So, sasagutin ko yung ilang mga katanungan mga loves kasi minsan mapagod na ako mag-type-type ba, mag-reply sa mga messages ninyo, sa mga tanong. So, dito sa video na to is susubukan kong i-detalye or ikwento yung mga karanasan ko. Unang katanungan kasi doon is, stressful ba yung about sa pag-apply ng visa? Ito, ang mga tanong na ito is related sa pag-apply ng visa sa Schengen visa. Ano ba yung correct pag-pronounce nung kasi mahirap yung spelling ba, Schengen visa. So sa karanasan namin naman ng mister ko is napaka-stress mga loves. Stressful po talaga ang processing ng visa. Ang kinuha ko po is tourist visa. Sa mga nagtatanong, ang kinuha ko is tourist visa, hindi fiancé visa, hindi rin basta ano pang mga visa. Basta tourist visa ang kinuha ko, and nag-apply ako before sa Cebu. But before ako nag-apply is, nung nag-decide na kami na pupunta na ako dito, sinabi ni mister na okay lang ba daw ako ang mag-process or kukuha ako ng yung agency, yung mag-process sa mga sila na yung mag-process, magbayad ka lang. So, tinatry ko yun. Hindi ako nagsabi na ako lang magkuha. Tinatry ko, pumunta ako sa isang agency ba yung tawag nun? Isang agency, travel agency pala, yun. So, kung gusto, so naputol yung video ko mga loves, no, kasi ang ate is nagtawag, ate Maida nagtawag, may importanteng kailangan. Kasi yun na nga, start is nagpunta ako sa travel agency, nagtanong ako doon kung ano yung mga dapat gawin, ano yung requirements para maguha ng visa. Kung sila yung yung about sa visa, basta yung about sa visa. Tapos mga loves, ang sabi nila, isang mga, hindi ko malimutan mga sinabi nila mga loves, is kailangan mo, meron ka bang travel history? Wala akong travel history mga loves sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, Zamboanga lang napuntahan ko mga loves. Yung unang-una kong na-travel talaga by airplane, Zamboanga lang. Tapos after nun, wala na. Isang beses lang ako nakapagsakay ng eroplano mga loves papuntang Zamboanga. Yun ang sabi ko, wala akong experience traveling abroad. Sabi nila, okay, kasi yun daw ang pinakamalaking isa sa pinaka importante daw din. Okay, nag-worry ako doon mga loves. So, sabi niya, okay. Tapos, ang kailangan daw na pera is magbayad daw ako ng 10,000 pesos. Tapos, kung ma-fail yung 50-50 pa yun. Kung ma-fail, hindi nila isauli yung buong 10,000. Bali, kung siguro isauli nila, siguro daw 5,000 kung masauli nila, kasi yun bayad na yun sa mga sa pag-process, bayad yun para sa process ng visa mo, kaya maghingi sila ng 10,000. Kaya napag-isip-isip ako mga loves. Sabi ko, sige, babalik po ako, mag-isip muna ako. So sinabi ko kay Laurie, sabi niya, okay lang, magbayad tayo ng 10,000, ganyan. Sabi ko, ay hindi, ako na lang. Ako yung punta kung saan-saan, ako yung mag-process dito sa Pilipinas. Hindi ko kailangan ng agency. I-try ko kasi kung ma-fail ako, fail ako. Pero kung ma-fail yung sa agency, kasi kailangan daw ng travel history. Tapos may tinanungan ako, hindi daw naman daw kailangan talaga yung travel history. Pero kung meron kang travel history, malaking bagay yun. Pero ako wala. Akala ko dati is kailangan talaga yung travel history, pero in my experience, hindi po kailangan yung travel history abroad. So mga loves, ako yung nag-process, pero yung pinaka-stress dito is yung mister ko. May kausap si mister kaya medyo maingay. Pasensya na mga loves, no? So mga loves, yun. Ako ang nag-process, pero si mister yung sa akin, nag-advise saan ako magpunta, ano yung mga kailangan kong mga requirements, ano yung kailangan kong gawin, ganyan. Tapos minsan mga loves, naglangay-langay ako, no? Kasi hindi ako mga loves, nagmamadali. Si mister na yung minsan nainis na, sabi niya, bakit hindi ka sabi, minsan kasi pag
at tinatamad ako mga labs, sabihin ko, ay hindi open, walang open doon sa sa office nila, walang open doon, pero hindi ako pumunta mga labs, pero open good. Kaya medyo na delay yung process mga labs, no, pag-process na hindi agad na kompleto yung requirements ko, kasi ang mga ilista ko mga labs, ito yung mga requirements na ginawa ko na pinasa ko doon sa embassy ng Finland, embassy kung saan ako nag-apply. Ito yung mga requirements, ito yung mga requirements na pinasa ko sa kanila. Isa din dyan, yung application ni Mr. is inilagay niya doon na kung kailan siya, kung anong date na pumunta siya sa Pilipinas, kasi isa din yun sa pinaka-importante mga labs, na nagkita na kayo, na nag-meet na kayo ng boyfriend mo. Kung mag-apply ka, kasi para malakas yung yung malakas, parang yun ang pinakamalakas na basihan, na nagkita na kayo na hindi to scam, kasi madami ding scam mga labs. So yun, oo, yung nagka-state doon na siya, nakapunta siya dito sa Davao, nagkasama kami, nagkita kami, ganitong date, ganyan. Tapos mga labs, in-state din yan na pagdating ko ng Finland, lahat ng mga expenses ko, lahat ng mga bayarin ko, yung tutuluyan ko is sa boyfriend ko. Siya yung siya yung lahat ng aking mga expenses, siya yung kung anong mangyari, siya yung magsagot lahat. Tapos mayroon ka ding insurance na parang worth yun, parang yung binayaran kong insurance is 10,000 pesos mga labs. Sa BPI ako na kumuha noon. So sa kailangan mo din may insurance ka throughout your tourist visa na ibigay nila. Yung date parang hanggang 60 days ba yung insurance, hanggang doon lang yon. Yan kay kung kahit anong mangyari sa iyo is meron kang insurance. Kaya pinaka-importante din mga labs. Tapos yung bank account ng mister mo, kasi hindi ka na, kung ang mister mo yung sagot sa lahat ng expenses mo, sa lahat ng bayarin mo, kailangan meron siya doong bank account na ibigay mo, na nakastate doon ang pera niya na ganyan. So kailangan para talaga malaman nila na meron talagang ika-finance yung boyfriend mo. Tapos kung mga labs, isa din ang pinaka-importante is yung NO certificate, yun mga labs, na sa tinatrabahuan mo na nag-leave ka lang. Parang 3 months ka nag-leave, tapos babalik ka talaga sa Pilipinas after 3 months, after ng tourist visa mo. Kasi ang tourist visa, kailangan talaga na meron kang date na uuwi. Uuwi ka talaga, nakastate doon, na uuwi ka talaga sa NOC mo, sa certificate na parang nag-leave ka lang. Ako ng time na yun mga labs is nag-out na, nag-resign na ako ng time na yun. So problema din, isa din yung stress para sa amin. Isa yung pinaka na-stress talaga kami doon sa certificate na yun. Kasi wala na akong trabaho, at ang plano namin is magstay na talaga kami sa Finland, kasi magstay ako sa Finland, magpakasal kami dito. Pero hindi nila dapat yun malaman mga labs. Dapat pag mag-apply ka ng tourist visa, babalik ka talaga sa Pilipinas. Kung sa immigration, kasi sa Philippine immigration, kung saan interviewin ka, pag travel mo dito, interviewin ka nila kung babalik ka ba ng Pilipinas. Isasagot mo na babalik ka talaga sa ganitong date, meron kang leave certificate sa trabahuan mo, para maniwala sila na hindi ka magstay na sa Finland, dahil hindi nila gusto yun na magstay ka kaagad dito sa Finland. Dapat hindi nila malaman na ikakasal ka dito, hindi ka na uuwi, ganyan mga labs, no? Ito yung sa mga experience ko mga labs. Pasensya na, disclaimer, hindi ito perfect, kasi kung lang yung ma-remember ko mga labs. Oo, pasensya na kung mayroong mga mali-mali. O tapos, yun, kailangan yung mga requirements. Tapos, kung makumplito mo na yun, mga labs, yun na, lumipad ako ng Cebu. Nag-apply ako doon. Yun ba, nahirapan pa ako kasi first time ko sa Cebu, ako lang mag-isa. Nag-apply, buti na lang, meron doon ng girlfriend dati ng kapatid ko. Yun, malaking tulong talaga siya sa akin doon. Nagsama sa akin doon sa Cebu. Nag-apply ako doon sa Kipil. Kipil pa yun dati ang pwede ka mag-apply, pero ngayon daw is wala na daw doon. Sa Manila na daw, pero sa Manila pa daw ngayon is closed dahil nga sa pandemic.
Tapos, yung mga nakikilala ko bago lang ngayon is sa na sila, Malaysia na sila nag-apply kasi wala na daw sa Cebu, close ang Manila. So, kailangan nilang lumipad ng Malaysia. Yun po mga loves ang mga nakuha kong mga ilang mga informasyon. Hindi yun talaga 100% na true. Pero basta yun ang sinasabi nila mga loves. So, nag-apply ako mga loves. Mga 1 week ako, almost 2 weeks ako sa Cebu kasi naghintay ako ng tapos naglaag-laag pa ako mga loves. 1 week ako sa Cebu. Tapos yun lang, ibinigay ko yung requirements ko. Wala nang halos interview. Ilang tanong lang sa mga requirements kung kumpleto ba. Ayan. Tapos, kumpleto yung mga requirements kung mga loves. Kailangan nyo din ang mga pictures nyo together na nagsama talaga kayo. Saan kayo nagpunta, isa din yun na basihan para i-approve nila ang visa mo. So, yun mga loves, umuwi ako ng Davao after 1 week lang talaga mga loves or 2 weeks, dumating yung visa ko. Approve na approve! Ayun mga loves, sana nasagot yung ibang katanungan yun, no? So, next video na naman yung ibang mga nagtanong sa akin. Tapos yung nagtanong na paano daw mag-apply dito ng trabaho. Tapos paano pag student yung kunin mo, mag-aral ka dito, paano daw. Hindi ko kayo masagot talaga kasi ang kinuha ko kasi is tourist visa. Tapos nagpakasal kami at hanggang ngayon wala pa akong trabaho. Nag-aral muna ako ng language nila dahil hindi basta-basta ang language nila, mahirap po. Yun mga loves, stressful po talaga. Tapos yung sa students at saka sa work visa dito, hindi ko po alam ang mga ganun kasi sa akin is marriage. Yung nagkinasal ako dito. Tapos hindi ko alam kung single ka pupunta dito, hindi ko alam yung process. Ang alam ko lang is kung may boyfriend ka dito, ano yung experience namin ni Mr. Yun, stressful po talaga mga loves, hindi po madali. Pero, sulit naman. Dito sa mga nag-message sa akin, good luck and thank you very much sa pag-message sa akin sa inyong mga katanungan. Sana kung hindi pa nasagot ang katanungan yung mga loves, mag-comment lang kayo, magtanong lang kayo kasi as much as possible, sasagutin ko po yung katanungan sa mga experience ko base sa mga kunti kong mga alam, kunti kong nalalaman. Yun mga loves, maglaba muna ako, no?